napag-usapan natin ang patungkol sa naging laban nitong sila Hinata at Reiner, kung saan nagpakita ng comeback itong si Hinata. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Hello everyone! Isa ako sa mga bagong narrators para mas mabilis makapag-produce ng mga bagong videos. So tinarget nga nitong si Hinata ang mga maliliit na gap sa may armor nitong si Reiner. Kaya kahit mythical grade level ang armor nito, nagawa niya makapag-deal ng damage. Nakaramdam ng intense pain itong si Reiner. Pero, na-regain niya rin agad ang kanyang composure. Napatanong na lang itong si Reiner dito na ano daw itong pain na naramdaman niya. Hindi daw ba nakapag-gain na siya ng malakas na power? Dapat daw immune na siya sa mga half-hearted na physical attacks. Simula kasi nung naging subordinate siya ni Vega, nakapag-gain siya ng power ng isang staff officer grade na Phantom. In addition, nabigyan pa nga siya ng isang mythical grade level na armor. Kaya wala daw dapat way na manalo sa kanya itong si Hinata. Pero ngayon nga nagtataka siya kung bakit kahit na ganito na, nagagawa pa rin ni Hinata na makapag-deal ng pain at ng damage sa kanya. Hindi gumagana ngayon ang kanyang pain blocker. Hindi naman malala yung damage na na-cause ni Hinata dito. Pero, bakit daw hindi nawawala yung sakit sa may sugat na ito? Gigil na itong si Reiner kasabay ng matinding confusion. Nang biglang nagsalita itong si Hinata, sabi ni Hinata, nasaktan daw ba itong si Reiner? Kung ganun daw, laksan pa daw nito ang iyak niya para lalo daw siyang ma-entertain dito. Nagpapakita itong si Hinata ng ecstatic na facial expression, kaya ang naging hitsura ng laban nila itong si Hinata ang mas lamang sa kanya. Ito ay reminiscent ng superior predator na nakatitig sa kanyang prey na target. Amazed na amazed dito itong si Nicolas habang pinapanood niya itong nangyayari na battle. Habang takot na takot naman itong si Masayuki. Ngayon niya lang kasi halos nakita itong si Hinata na lumaban. Kaya naisip ni Masayuki na never niya na daw uli i-offend itong si Hinata. Naisip dito nitong si Masayuki na tama daw itong si Rimuru nung inidescribe si Hinata nito. Balik tayo sa battle. Kahit na lamang sa power at sa equipment itong si Reiner, itong si Hinata pa rin ang patuloy na sumusugod sa kanya. Dire-diretso ang atake nitong si Hinata. At sa bawat atake na ito, nakakaramdam ng sakit itong si Reiner. Napakarami niyang natamo na stabs sa mga gap na armor niya, kaya dahan-dahan siyang nakaka-develop ng trauma. At hindi nagtagal, itong si Reiner na ang tumatakbo sa may laban na ito. Nagsimula ng tumakbo itong si Reiner, pero hindi siya hinayaan ng mga takbo nitong si Hinata. Masyado mabilis ang movement speed nitong si Hinata para makataka siya dito. Nang biglang nagsalita itong si Hinata na ito na daw ang last na atake niya. Hindi na daw makakasurvive itong si Reiner dito. Ginamit pala nitong si Hinata ang kanyang Dead and Rainbow. Ito yung same attack na ginamit niya dati kay Rimuru. With a fluid movement ay naipierce nitong si Hinata ang dibdib nitong si Reiner. Tinangka ni Reiner na tiisin itong sakit ng atake na ito. Pero eventually, hindi niya na rin kinaya. Napasigaw siya sa sakit ng atake nitong si Hinata. Ngayon, wasak na ang spirit ni Reiner at hindi na siya capable na lumaban. Kahit na malakas na nga kasi ang physical body niya ngayon, hindi naman trained ang kanyang spirit. Kahit na nakapag-absorb na siya ng Phantom, which is a spiritual life form, hindi pa rin strengthen nito ang kanyang mental defense. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. After ng last attack ni Hinata, tumakbo itong si Reiner kay Vega. Sabi ni Reiner, tulong daw. Hindi daw nawawala yung sakit na nararamdaman niya. Sinubukang i-heal ni Reiner ang mga natumo niya na damage at na-heal niya naman ang kanyang mga physical injuries. Ang problema lang dito ay yung utak niya na mismo. Dahil ngayon, takot na siyang dumikit kay Hinata. Ayaw niya na ulit na makaramdam ng sakit na kagaya ng naramdaman niya kanina. Kaya kahit na in perfect condition na uli, halos ang katawan niya hindi niya na kayang ipagpatuloy ang battle. Malaki talaga ang damage sa kanyang spirit to the point na mas gugustuhin daw nitong si Reiner ngayon na mamatay na lang kaysa maramdaman ang sakit. Ngayon, punta naman tayo sa point of view nitong sila Venom. Ang kalaban nila ngayon itong si Arios. Kagaya ng napag-usapan natin nung una, pinagtutulungan nga nila ito. 4v1 ang kanilang laban. Itong si Venom ang pinaka-main attacker, habang ang tatlo niya namang kasama nagsiserve as distraction. Ngayon, nanonood lang itong si Masayuki ng battle. Pero actually, hindi niya talaga nakikita ang nangyayaring laban. Ang occasional glow lang na dahil sa collision ng mga espada ang kanyang nakikita.
imposible para kay Masayuki na mapanood ng detailed ang laban na ito dahil hindi ganon kabilis ang kanyang perception at hindi trained enough ang kanyang mga mata. Masyadong mabilis itong nangyayaring laban. Kaya parang nagpapretend lang ngayon itong si Masayuki na naiintindihan niya kung ano ba ang nangyayari. Ayaw lang ni Masayuki ngayon na maging sagabal pa siya sa mga ito. Kaya ipinaubayan na lang niya sa kanila ang pakikipaglaban. Matatakotin talaga itong si Masayuki. Pero dahil medyo malakas na siya ngayon, compared noong una, ay nabawasan ang kanyang takot. But still, ay natatakot pa rin siya. Kaya ang ginawa na lang nitong si Masayuki ngayon, ay nag-imagine na lang siya ng masasayang alaala. Inimagine itong si Masayuki yung time na kapit niya, yung dede nitong si Hinata. At naisip dito nitong si Masayuki na kapag request daw niya ito kay Belgreen, sigurado daw siya na pakakapitin din daw siya nitong sa kanyang dede. Kinabahan itong si Masayuki kanina. Pero since napatawad na nga siya nitong si Hinata, wala na siyang problema. Kaya tuwang-tuwa siya. At dahil sa tuwa nitong si Masayuki dito, biglang nagkaroon ng isang lucky field. Itong lucky field na ito, nag-grant ng malakas na blessing sa lahat ng mga fighters na nasa kanilang side. Ito ay dahil sa pagka-unlock nitong si Masayuki ng isang ultimate skill na King of Heroes. In full effect itong ultimate skill na ito, kaya nagkaroon itong si Venom ng advantage sa may battle. Umatake itong si Venom without any hesitation, na para bang napaka-relax niya. Ginamit nitong si Venom dito ang kanyang atake na tinatawag na Doom Enemy. Humaba ang dalawang jet black claws nitong si Venom at nag-vibrate itong mga ito. Itong technique na ito, describe na kayang split ang lahat ng matters. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.